Ayan, makakausap naman natin si Ginoong Henry Kitlong, isa sa mga weather forecaster ng Pag-asa. Mr. Kitlong, magandang hapon po. Yes, Susan, magandang hapon. Naku, napakainit ho ngayong araw nito, Mr. Kitlong, ano? Ito bang ganitong init mas titindi pa sa mga darating na araw? Well, hindi pa rin nagbabago yung hangin, nagagaling pa rin ng Pacific Ocean. So, ibig sabihin, easterlies pa rin po. Yun po yung nagpapainit sa ating bansa. At sa ngayong araw, dito po sa Quezon City, ito po yung pinakamainit, 36.6 degrees Celsius. Sa ibang lugar naman, gaya dito sa NAIA, sa may airport, nakapagtala po tayo ng 36.9 degrees Celsius. Pero hindi po itong pinakamainit. Kahapon po yung pinakamainit, kung saan nakakuha po ng 38.2. Halos ngayong taon, iyan na po ang masasabi natin pinakamainit dyan po sa may Parañaque. Then sa may port area naman, nakapagtala naman po tayo ng 35.0 degrees Celsius. Pero sa pangkalahatan po, buong bansa yan, ang pinakamainit po ay dito po sa may Tiaga, Isabela, at nakapagtala po ng 37.8 degrees Celsius. Nung nakaraang May 15, kung saan nakapagtala naman po ng 39.7, halos yan na po ang pinakamainit. So, Mr. Kitlong, ano yung aasahan natin sa mga darating pang araw habang sinasabi na pwede pa tayo makaranas ng mas matinding init ng panahon bago pa tayo makawala dito sa summer months na ito? Well, usually naman ang tagulan sa ating bansa nag-umpisa yan either last week ng May o kaya ay first week ng June. Since sa ngayon po ay easterlies po yung hangin natin, maasahan pa rin natin yan na nag-a-average pa rin po tayo around 35 to 36 yung mararanasan natin. Ito pang Henry, may kinalaman ba dito yung inaasahan nating pagkakaroon ng El Nino? May epekto ba to sa ganitong katinding init ng panahon? Sa ngayon po, wala pong epekto itong El Nino sapagkat inaasahan pa na baka by June pa ito mag-uumpisa at hindi pa naman po ito 100%. Kumbaga yung base po sa pag-aaral nila, maaaring magkaroon either by June or July at sa ngayon po nasa 80 to 90% na po yan, so mataas na po yung possibility. Wala pong epekto sa ngayon sa ating bansa. Okay, so basta tayo gawin na lang natin yung mga pamamaraan para mapapresko natin ang ating mga paligid at ang ating katawan dahil talagang wala namang magagawa tayo sa ganitong tinding init ng panahon. Maraming salamat, Ginoong Henry Kitlong. Maraming salamat.